Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang babasagin ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ang magiging laban nga po ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa linggo ay hindi lang basta-basta isang pangkaraniwang comeback fight ng isang legendary fighter. Ito po ay dahil dalawang record sa history ng boxing ang kanyang babasagin. Ayon po mismo kay Pacquiao ay sa pagbabalik niya na ito sa ibabaw ng lona ay may pagkakataon siyang basagin ang kanyang sariling record bilang pinakamatandang welterweight world champion sa history ng boxing. At ang pangalawa naman ay ang maging isang active world champion matapos mapabilang sa International Boxing Hall of Fame. Wala pa po kasing nakakagawa ng ganitong bagay, kaya si Pacquiao na naman ang kauna-unahang boksingero sa kasaysayan ng sports na ito kung sakaling magtagumpay siya sa linggo. Habang ang record naman bilang oldest welterweight champion ay hawak niya na ito dati pa noong talunin niya si Keith Thurman sa edad na 40 years old. Mas pahihirapan niya lang lalo ang ibang mga boksingero na mahigitan ng record na ito kung magagawa niya pang maging kampiyon sa edad na 46 years old. Giit naman ni Pacman na bagamat gusto niya pang lumaban ng 2 hanggang 3 beses bago tuluyang magretiro sa sports ng suntukan, ay ayaw niya daw muna isipin ang mga susunod na laban at bagkus nakatuon lang daw talaga ang kanyang buong atensyon ngayon kay Mario Barrios. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagsalita na din nga po ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue patungkol sa paparating niyang laban kontra sa former unified world champion Muradjon Akhmadaliev. Ayon kay Inoue ay para sa kanya daw ay si Akhmadaliev na ang pinakamalakas niyang makakalaban sa buong professional boxing career niya sa kabila ng minsan na itong tinalo ni Marlon Tapales na siyang ni-knockout niya naman noong taong 2023. Paliwanag ni Inoue na bagamat via knockout lahat ng panalo niya sa huling 11 laban niya ay wala daw problema sa kanya kung hindi niya magawang in-knockout si Akhmadaliev. Kahit umano matalo niya ito via decision ay okay na sa kanya, basta ang mahalaga umano ay makuha niya ang panalo. Pero ganun pa man nga po ay giniit ni Inoue na sa katunayan umano ay mas delikado siyang kalaban kapag hindi siya nagbibigay ng prediksyon na tatalunin niya ang isang fighter via knockout. Kasi ibig sabihin umano nun ay mas nagiging matalino siya sa ibabaw ng lona at mas nagiging teknikal. At kadalasan umano ay kapag pinapairal niya ang kanyang talino ay mas madaling dumadating ang pagkakataon para sa kanya na in-knockout ang kanyang katunggali. Bukod dyan ay gusto niya din daw kasing parusahan si Akhmadaliev sa bawat round kaysa sa tapusin agad ang laban. Samantala, dismayado naman nga po ang Golden Boy promoter Oscar De La Hoya matapos matalo ng kanyang alaga na si William Cepeda sa kamay ni Shakur Stevenson via lopsided unanimous decision. Paliwanag ni De La Hoya na napakaganda daw sana ng laban ng dalawa, subalit hindi niya daw maintindihan kung bakit ang ibinigay na score ng mga hurado ay 119-109 at 118-110. Ibig sabihin daw kasi nito ay 2 rounds lang ang nakita ng mga judges na nakuha ni Cepeda. Pero aminado pa din si De La Hoya na talo daw talaga ang kanyang bata. Pero wala naman daw yung problema kasi panigurado umanong babalik si Cepeda ng mas gutom at mas magaling na boksingero. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.